Morning everyone! Magandang baga sa bawat isa. Pagpalain po kayo ng Panginoon sa umagang ito. Araw ng pagsamba, atin pong bigyang kahulugan na ang pagsambang ito ay para sa Panginoon. So ang bawat isa ay sumunod sa kanyang kalooban, inuna natin ang kanyang kalooban. At sa umagang ito, patuloy po tayo sa ating pag-aaral ng kanyang salita from our sermon team, Sweet Like Honey. Bago po tayo magpatuloy, tayo po yung manalangin. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito na pagsamba. Salamat, Ama, sa presensya ng bawat isa. Ang bawat sa inato, Panginoon, na malakas, walang karamdaman, buo kami, Panginoon, na tumungo sa iyong bahay-sambahan upang dalhin ang pasalamat at papuri sa iyong kabutihan. Amang Diyos, tanggapin mo ay mga paborit pagsamba. Salamat, Ama, sa iyong katapal at pag-ibig. Kami, Panginoon, ay buhay, malakas, walang karamdaman. At ngayon nakatayo at nakaupo sa iglesia upang maramdaman ang iyong presensya. Amang Diyos, sa mga salitang bibitiwan sa umagang ito, nawa ang aking mga labi lang isan mo ng mga salita. Ikaw, Panginoon Jesus, sa maitaas, Banal na Espiritu, kumilos ka sa amin, nang bawat pusong makakapakinig na iyong mga salita ay masika ng punla ng salita ng Diyos upang magpalakas, magpatibay sa kanila, Panginoon. Amang Diyos, papagpalain mo ang iglesyang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning, everyone. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy, nais ko pong mula po sa kapulungan ng iglesia ng FCF Family, nais po nating iparating ang ating taos-pusong pakikiramay sa ating mga kapatid, Gracia Family, asawa po ni Elder Bodel. Si Sister Rachel po, for your information, sa mga bago po, siya ay naging bahagi po ng board. Naging bahagi po siya ng gagawa. So ang ating kapatid ay nasa piling na ngayon ng Panginoon. Ating pong panalangin ang pamilya ng Gracia na sila ay maaliw ng Panginoon sa panahon na kanyang pagdalamahati. At kasabay ang ating pong pagdiriwang na ating kapatid ang ngayon ay nasa piling ng Panginoon. So ang kamatayan ng kanyang banal ay hindi lubhang ikinalulungkot. Malungkot, pero ito po hindi hindi po walang kapag-asahan. Ang kamatayan ng Kristiyano ay ipinagdiriwang. Dahil ito po ang panahon na siya ay nasa piling na ating Panginoon. Kaya tayo po magpatuloy ang ating pong tema. Basahin po natin ang theme for the month. Sweet like honey, the promise of God. From Psalm 119, 103. How sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth. Kanina sa devotion sa taas, we are led by Deacon Chard. Gagamitin ko na. Nagbigay kang disclaimer, baka gagamitin ko. So nabanggit niya ang laman, di ba? Ang honey daw ay composed of glucose, di ba? And fructose. So, ang honey ay energy booster. Para ba sa mga bata yung papakainin ng chocolate? Bakit pag pinakain ng chocolate, yung mga bata, naging hyper? Ang honey, dahil may content ng glucose at fructose, kapag kinain siya, nagkakaroon ng energy ang tao. The same, parang, kaya iniyan tulad ang pulot sa salita ng Diyos kasi nagbibigay siya ng lakas. It energizes our soul. No? Sabi ng ating main verse for the month, that it is so sweet, that the word of the Lord is so sweet and sweeter than honey to my mouth. So talagang siya ay matamis sa ating panlasa. Na kung saan ang salita ng Diyos ay matamis, nagbibigay ng lakas. Lahat po ba'y handa na makinig ng salita ng Diyos na siya'y mapagpala? Tanda po natin sa bawat pagsamba, dapat meron po tayo tinatawag na take home, take out, o take away. No? Ano ba yung sa araw na ito na aking pakikinig, sa aking pag-uwi, ano ba ang maiuwi ko? At sa aking pag-uwi, madala ko at mababaw sa buong sanglinggo, bilang salita ng Diyos, magbibigay sa akin ng lakas. Yan ang pulat na honey. No? Talagang, ancient time pa, talagang ang pulot ay talagang powerful, sweet. Talagang, nung araw pa ay talagang likas na siyang kilala bilang isang nutritious sweet. Okay, just aside sa the taste, Scripture delights the soul. No, kung paano ang honey ay masarap tikman, ang salita ng Diyos ay masarap tikman. Tama? So, ang salita ng Diyos ay nagpapalakas, nagpapaliwanag ng ating kaluluwa. So, binanggit natin for the first Sunday, there are estimated 7,487 promises of God written in the Bible. Napakarami pong pangako ng Panginoon. Nung first Sunday, napag-aralan po natin ang the promise of rest.
At second Sunday, dineliver pa natin mahal na Pastor Boyet, the promise of grace. At yung first Wednesday, pinreach ng ating kapatid na si Pastor Boyet din, the promise of forgiveness sa prayer meeting. At this Wednesday, sa prayer meeting, tinalakay ni, nung second Wednesday, si Sister Tita, the promise of provision. At last Wednesday, the promise of sustenance. Yun po yung mga promise na pinipreach sa buong buwan ng buong buwan ng Hulyo ng ating iglesia. So mamaya, sa gawain po ng kababaihan, Sister Tita will deliver the promise of, Sister Tita, guidance. At sa kalalakihan, Brother Aaron will deliver the promise of peace, pangako ng kapayapaan. Napakaraming pangako na talagang kung ipipreach natin yan, ay baka 10 years tayo abutin. Hindi tayo mauubusan ng pangaral ng ating preachings. 7,487 promises. For today, we'll talk about another promise of the Lord that rest assured it is fulfilling and fulfilled. Nagaganap at magaganap pa. Okay, to be observed sa ating mga worship singing. Ano ang napunan yung tema ng ating mga inawit? Sino yung kanina, baka nakikanta lang kayo, pero hindi nyo ninamnam ang lyrics ng ating mga kinanta. What's the theme of our worship songs tonight, to this morning? Ano yung kinanta natin? God is good. Napakabuti ng Diyos. The promise of goodness. Ngayon, ating aralin, ano ba ang pangako ng Diyos sa kanyang kabutihan? Is God is good? God is good. All the time. And all the time, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon, siya ay mabuti. So life is filled with uncertainties. So ang buhay daw natin, punong-puno ng walang kasiguruhan, trials, and seasons of waiting. In the midst of these experiences, David reminds us from the chapter of the Psalm we're now talking about, that God reminds us that God has made wonderful promise to His people, the promise of goodness. Ang pangako ng Diyos ay siya'y magiging mabuti. Mabuti daw ang kanya. Siya'y mabuti bilang Diyos. Yan ang pangako sa atin. Psalm 34 was written from a place of deliverance by David. And David testifies that those who trust in the Lord will never find Him lacking in goodness. Ang sabi ni David, na sino man daw nagtitiwala sa Diyos, ay hindi siya kukulangin ng kabutihan. Naniniwala po ba kayo? Kapag kayo nagtitiwala sa ating Ama, sa ating Panginoon, hindi ka pagkukulangin ng kanyang kabutihan. First point, God's goodness brings divine protection. Unang punto, sa verse 7, na ang God's goodness, ang kabutihan ng Diyos ay nagbibigay ng proteksyon. No? Sabi sa verse natin, verse 7, the angel of the Lord encamps around those who fear Him, and He delivers them. Sabi sa Tagalog, anghel ang siyang bantay sa may takot sa Diyos. Sa panganib, sila'y kinukupkop. Sino po naniniwala sa anghel? Who believe in angels? Tingnan mo katabi mo. Mukha bang angel yan? No, angel is in the Bible. Hindi ko na i-detail, pero napakaraming uri ng mga angels according to the Bible. Pero, talagang biblically, in our verse for today, David mentioned about the angels. Angels exist. Talagang may angels po. Subalit, ang ano lang dito, tandaan nyo angels are not your servant, but they are the servants of God. Hindi sila nandyan para utos-utusan mo. Angel, paligiran mo ang aming bahay, di ba? Angel, itali mo siya, hindi pwede utusan. Kasi ang angel, they exist to serve God para paglingkutan ng Diyos. So kaya nga, di ba, sa punto ng Bagong Testament, ng New Testament, mayroon isang senaryo na may mga anghel na sabi nila, ay wag nyo kaming sasambahin, sabi ng mga angels. No, kaya kasi ang tendency sa ating mga Pilipino, kapag tayong mga tao, kapag may sabi angel, binasamba natin yung angel as protector. No. God can command angels to protect you. Pero yung credit noon, hindi sa angel. Ang credit noon sa nag-authorize sa kanya na protektahan tayo. No? So angels are just
God's messengers and God's servants. And hindi tayo pwedeng utos-utos sa atin angel. No? Ang Diyos lang ang pwedeng mag-utos sa mga anghel. Yan. So angels are sent to guard and protect believers. Pinadala ko yan para bandayan at protektahan ang mga mananampalataya. Believers, ha? So sabi ng Bible, He shall give His angels charge over you. Who are you? Sino yung mga taong to? Sa mga may takot sa Diyos. So meaning, kapag mga tao ay masamang tao at walang takot sa Diyos, hindi sila pinoprotektahan ng angels. Tama? So those sinners, those mga taong hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos at mga taong walang takot sa Diyos, hindi yan pinoprotektahan ng anghel. Kasi ang promise ng Lord, sa sino mang may takot sa Diyos at sino mang may paninimpalataya sa Diyos, sabi niya, I shall charge. I shall give angels who will charge over you. So we can say that guardian angel is true. Because if God said, Angel Gabriel, bantayan mo si Pastor Boyet. So in charge siya. So biblically, we are protected by an angels. So yan, so they are angels. Ang kabutihan ng Diyos ay nagbibigay ng banal na proteksyon. So the angel's protection is a holy protection. Hindi man nating laging nakikita ang pagkilos ng Diyos, tapat siyang nagbabantay at nag-iingat sa kanyang mga anak. Sa gitna ng takot, pagsubok at kawalan ng katiyakan, makakasumpong tayo ng kapayapaan dahil ang Diyos ay nakapaligid sa atin. The angels of God is around us. Okay, they are in charge to protect us. God may use angels as instrument of His care and protection. Not always that angels are protecting us. Kasi ang talagang nagpo-protect sa atin, ang Diyos. No? But why sometimes God sent angels? May special task. Example sa Bible ng isang anghel ay pinadala upang kausapin sino? Si Maria. Ang kanyang assignment, sabihin kay Maria na siya ay maging ina ng tagapagligtas. Sino pa ang kinausap ng anghel? Si Jose. Nasabihin siya ay maging ama ng maging anak ng babaeng birhen. So, God sent angels with a special assignment. So, huwag niyo isipin na araw-araw, angel na nagpo-protect sa inyo. Kasi nawawalan ng credit ang Diyos. Laging tandaan, ang Diyos ay nag-iingat. I can say, gulo, totoo talaga, na may mga batang, di ba, na-aksidente o kaya mapapahamak, then parang may nagprotekta. So those are angels. Special task nila yun. So God's goodness is seen in His protection over His children. So ang kabutihan ng Diyos, makita natin yan sa protection sa atin. You can say that God is good when He protects you every day. Pag biyahe-biyahe mo, pagpasok-pasok, ay napoprotektahan ka. So God is good, no? The Lord does not abandon those who fear Him. Sabi ng pangako, hindi niya raw iiwanan ng mga taong may takot sa Kanya. Instead, God surrounds them with His presence and deliver them from danger. So God's protection is constant. Hindi raw nagbabago ang pagprotekta ng Diyos. Even when unseen, kahit di natin nakikita, ang Diyos ay patuloy na nag-iingat sa atin. His goodness does not mean the absence of trouble. Ang kanyang kabutihan, ang pagkahimabuti, hindi nangangahulugan ng kawalan ng problema. No? Ibig sabihin, kahit may problema ka, God is good. Pag may sakit ka, still God is good. Pag may namatay, still God is good. Kasi ang kabutihan daw ng Diyos, hindi sa panahong ang bait-bait ng Diyos, wala na akong utang, ang bait-bait ng Diyos, wala kami sakit. Talaga mabait ang Diyos. Pero mapapagit mo lang bang mabait ang Diyos sa panahon na okay ang lahat? No, but the goodness of God is constant even in the absence of peace. No? Not mean yung walang trouble, mabuti ang Diyos. Pag may trouble, Lord, bakit ganun? No, we question God because there's existing problema. But His presence is still also in trouble. So believers can live with confidence because God watches over them. So be confident. No, magtiwala kayong God is watching you. Na binabantayan tayo ng Diyos. Kapag dumating ang takot, when fear and uncertainty come, remember that God is encamped around you. Kapag tayo natatakot, no, tandaan nyo bilang anak ng Diyos, binabantayan tayo ng ating Ama.
No, remember that God is encamping around us. His goodness provides security and peace. Ang kanyang kabutihan ay nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan at kaligtasan. So, be at peace. Di ba dumating sa worry, nag-aalala tayo, o natatakot, nag-aalala, ang mga anak nyo hindi pa umuwi. Grabe sa mga magulang ang ganun takot, di ba? Lalo sa panahon na ngayon, di ba? Di ba, hindi na safe. Kahit sabihin ng gobyernong safe daw ang Pilipinas. Grabe. Ilang riders na ang namatay sa panahon ng gabing pagbiyahe, di ba? So, sa lahat, ngayon, full of fear, di ba? Parang hindi ka na safe lumabas. Kahit nga sa bahay, hindi na safe, pinapasok ng mga masamang tao. Pero as a Christian, despite of those happenings around us, maging panatag tayo. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pangalawa, God's goodness must be personally experienced. Hindi pwedeng basta sabihin mo lang mabuti ang Diyos. Dapat masasabi mong mabuti ang Diyos dahil naranasan mo ang kabutihan ng Diyos. Tama? Kasi hungkag ang salitang, napakabuti ng Diyos, pero bakit mabuti ang Diyos? Wala ka nang masabi. Di ba ang sarap sabihin, bakit mabuti ang Diyos? Ang dami mong kinekwentong kabutihan ng Diyos dahil na-experience mo ang kanyang kabutihan. Yan ang tinatawag na, being a Christian, dapat magkaroon ka ng personal na encounter sa Panginoon. Hindi lang basta naging Christian ka lang. Dapat sa sarili mo, may sarili kang karanasang may Diyos. May karanasan ka, mayroong Diyos na gumagalaw at kumikilos at nagbibigay at nagpo-provide. Dapat naranasan mo yun. At may kwento mong mabuti ang Diyos. God is good. So, many people say that God is good because they experience God. Naranasan nila. Psalm 34 verse 8, sa ating verse, taste and see that the Lord is good. Blessed is the one who takes refuge in Him. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ng taong nananalig sa Kanya. Sabi ng ating versikulo, tingnan mo at lasapin. Sa English, taste and see. So, ina-encourage tayo ng Biblia na i-experience ang Diyos. No? Kilalanin ng Panginoon kung paano siya kumikilos sa buhay natin. You must know and know who is Jesus. No? You must taste and see the goodness of God. No? Di ba? Ang testimony po, napakahalaga po niya. Alam mo, yung mga testimony tayo, Fifth Sunday, no? Napakahalaga po nun. Dahil ang testimony are the result of test. Di ba? May mga tao maraming pagsubok, nung tumayo sila, ay naging patotoo na ang kanilang mga pinagdaanan. Dahil naranasan nila ang kabutihan ng Diyos. No? So we must taste and see how God is good. No? Blessed is the one who take refuge in Him. No? Pinagpapala daw ang taong nananalig sa Diyos. David invite us not to merely know. No? Inibitahan daw tayo ni David na hindi lang natin makilala ang kabutihan ng Diyos, but maranasan. No? Not just to know that God is good, but to experience na maranasang mabuti ang Diyos. No? Ang sarap kayang maranasan na mabuti ang Diyos. Di ba? May mga parang, di ba? May mga parang hindi kayang mong malubos isipin na tugunin ng Panginoon, di ba? O kaya out of nowhere, mayroong ginawa ang Diyos na provide sa pangangailangan mo. Ako, madalas ko maranasan, lalo pag magbe-birthday ako. Grabe. Pag magbe-birthday ako, God is doing something. Sabi, ito yung gift ko sa iyo. Mga surprise. Na talaga, napakabuti ng Lord. No? Reality check, we are saying God is good kapag nakakaranas tayo ng good, ng blessing, mga ganun, di ba? Bandang dulo, tingnan natin, sa kabila ba ng walang ganun, still ba masasabi mong mabuti ang Diyos sa bandang huli natin pag-aaral? Faith is more than information. It is an invitation to encounter God. Ang pananampalataya daw ay higit pa sa panyaya. No, kailangan natin maranasan ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi lamang dapat marinig sa patotoo ng iba. Ito ay dapat personal mong maranasan. Hindi sapat na malaman lamang na mabuti ang Diyos. Kailangan natin siyang lapitan, pagkatiwalaan, at maranasan sa ating sariling buhay. Kapag personal nating naranasan ang kanyang pag-ibig, katapat at biyaya, mas lalalim ang ating pananampalataya at pagkitiwala sa Kanya. Growing Christian. A maturing Christian, bakit sila lalong nag-mature? Because laligilang nararanasan ang kabutihan ng Diyos. They come to know God deeper. Mas lalo nilang nakikita ang Panginoon, nakikilala ang Diyos dahil ang dami niyang ginawa sa ating buhay. No? David invite us to know God more. For faith is more than information, it is an invitation. So let's come
Come and taste the goodness of God. God's goodness is available to all who come to Him. Ang kabutihan ng Diyos, available yan sa lahat ng lalapit sa Kanya. No? So sa mga taong mahanap ng pag-asa, sa mga taong parang wala ng solusyon ng problema, sa mga taong masama, akala nila ay talagang sobrang sama na nila. Available sa kanila ang kabutihan ng Diyos. Trust open the doors to experiencing His blessing. No? So yung pagkitiwala na magbubukas ng pintuan na maranasan natin ang biyaya ng Diyos. Ang Diyos, mabuti yan kahit sa masama. Di ba nga't namatay ang Panginoon sa krus para sa kasalanan ng sanlibutan, hindi kasalanan ng Kristiyano o sa kasalanan ng mga mananampalataya. For God so loved the world that He gave His life for the world. No? Ang mundong ito ang mga taong makasalanan. Ikaw, ako. No? So, still, God is good. Naging mabuti siya dahil sa kanyang kamatayan para sa atin. Refuge in God leads to true blessedness. So, para tayo tuloy talagang mapagpala, ay magtiwala tayo sa Panginoon. Refuge in God. Do not rely only on others' testimonies. No? Ang sarap kaya mag-testimony na sarili mo. No, kaysa mag-testimony, alam nyo, meron kang kwento, yung si sister, ang galing-galing ng Panginoon sa kanya, parang, ano tawag doon? Second hand na lang yung testimony mo. Ang tinetestify mo, testimony na iba. No? How if you're testifying about the goodness of God by yourself, sa sarili mo, para mo naranasan ng Panginoon. Di ba? Ang sarap i-testify nun. So, wag tayo then, the testimonies can expire. No, ang galing niya. Kung naganap sa kanya, pwede maganap sa akin. Yan ang power ng testimony. No? Kapag nag-testify ka dito, yung pinagdaanan niyo at pinagtagumpayan, kung paano naranasan ng kabutihan ng Diyos, pwede rin posibleng yung mga nakikinig sa iyo ay pinagdadaanan nila yon. At makuha nila sa iyo, sa iyong testimony, na pwedeng gawin sa akin din ng Diyos ang ginawa sa iyo. No? So yun ang kagandahan ng kabutihan ng Diyos na ating naranasan. So seek God personally through prayer, worship, and obedience. And you will discover His goodness. No? Makikita niyo ang kanyang kabutihan. 3, mabilis lang tayo. God's goodness provides for every needs. No? Ang kabutihan ng Diyos ay nagbibigay lahat ng ating pangangailangan. Sino dito kinukulang? Sino kinukulang? No? May pagkakataon nagkukulang, pero dumarating, di ba? No? I believe that God is not late or advanced. God is a God of timing. No? So, God's goodness provides every need. Sa verse 9 and 10 natin. Fear the Lord, you His holy people, for those who fear Him lack nothing. No? Matakot kayo kay Yahweh, kayo na kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. No? Matakot lang tayo sa Diyos. No? Fear the Lord, and He will give what we need. So, the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. No? Maging daw ang mga leon ay nagugutom din, sila ay nagkukulang sa hustong pagkain, ngunit ang sino mang kay Yahweh sumunod, mabubuting bagay sa kanya ay di idudlot. Maganda yan. Good things comes to him because they trust in the Lord. So mga taong nakakatanggap ng biyaya at pagpapala, dahil naging masunod din sila. The world may experience scarcity. Ang mundo ay nakaka-experience ng kakulangan, disappointment, but God promised to provide what's it really good to those who seek Him. In the world today, sa Pilipinas pa lang, grabe na ang hirap na ating mga naranasan, di ba? Mula sa Meralco, mula sa bahal ng bilihin, taas ng gasolina. So, survival of the fittest tayo ngayon, no? Para ewan ko sino yung, wala, kahit mayayaman, naghihirap eh. No? So, despite of that, may promise ng Lord that God will not, hindi na tayo babayaan ng Diyos. No? Let's seek God's promise that He will provide. God knows exactly what His children need. Do you know? Eksaktong alam ng Diyos ang kailangan mo. Hindi want, eksaktong alam niya ang Android phone na kailangan mo, hindi yung iPhone 17. No? So God exactly He knows what we need, not we want. No, I need this, Lord. I want this. So God is providing what we need. Ano yung kailangan mo? Kasi ang pangailangan ay justifiable yan. Kapag sabing kailangan natin kumain para mabuhay, di ba? No? Kailangan natin kumain sa Vikings para hindi na siya justifiable. Pwede ka naman kumain kahit di mag-Vikings, di ba? So meaning, ibang wants sa need. No? So ang basic need, ito ay pinoprovide ng Lord. But if God gave us the wants, bonus yun. Kapag binigay ng Diyos sa yung extra na ini-enjoy mo rin, because bunga ng yung pag-effort o pagsisipag,
enjoy mo rin. Kaya minsan yung mga may nagtatrabaho, huwag lagi kayong masagad. Minsan, treat yourself. No? Kahit every fifth sahod, mag-add to cart. Diba? Enjoy yourself, di ba? So, wag yung wasted ang time. Pero exactly, God provide our needs. His provision may not always be according to our desires. No? Ang pag-ibigay ng Diyos, hindi nakadepende sa gusto mo. Tandaan nyo, kapag kayo humingi sa Panginoon ng hinihiling nyo, syempre kapag humiling tayo, yung gusto natin, di ba? Sa pagwawakas ng panalangin, sabi, Lord, sa kalooban mo ko ibibigay mo to. No? According to your will. Pero hingi ka lang. Sabi ng Panginoon, humingi ka. No? So, bibigyan tayo kapag ito ay ayon sa kanyang kalooban. Panginoon, bigyan mo ako ng mga pangasawa. Diba? Huwag mo nang hayaan na hindi ako mapag-asawa. So, bibigyan ka sa tamang panahon. Diba? Humingi ka lang. At ang Diyos ay magbibigay ayon sa kanyang kalooban, sa kanyang katunungan at sa kanyang kabutihan. Do you know, when God provide, it's according to His goodness. Kapag nagbigay siya, iyon ay ayon sa kanyang kabutihan. Kaya lagi mabuti ang Diyos. Amen? No, kaya kapag nakatanggap ka ng bagay na parang di okay to, no? No, still God is a purpose, no? Kadalasan nakakatanggap tayo ng bagay o nararanasan natin mga bagay bunga ng ating mga maling desisyon. Hindi pinanalangin, hindi tinanong ng Panginoon, hindi humingi ng payo para kung gustong para gawin ng mga desisyon. Kadalasan, yung mga suliranin at problema ay bunga ng ating mga maling desisyon. O banggitin ko ulit, at 3 uri ng ating naranasan sa mundo. Unang-una ay problema. Ang problema, sino ang may gawa? Tao ang may gawa. No? When you have a problem, face your problem. If your problem is your face, that's the problem. Pero sabi nga, ang problema ay gawa ng tao. Ito dapat ay sinusolusyonan. Kung nagkautang, binabayaran. No? Kung nagkasala, humihingi ng tawad. Gawa natin yun no? Minsan, minumura na yung moral ko. No? Talagang minsan, may mga problema, pero ako, minomonitor ko naman, tamang gamit lang naman. Gusto ko na rin mag-rant. Nag-rant ako minsan Pero nagkasala ako, nung kinumpit ko, ganun nga nakuha ko, na-consume ko. Minsan, wag basta nag-rant ako minsan sa Facebook. Kasi nag-times 3 yung bill ko ng April, itong June. No? Pero sabi ko, nalakas nga aircon. So, yung mga ganun. No? So, may mga problema ang ginagawa natin. Karamihan sa mga problema ay gawa ng tao. No? Nagplantsa ka na magdamag, tapos naligo ka. Sabi mo, demonyo ka. Sabi ni Diablo, ano kasalanan ko sa'yo, nagplantsa ka maghap. Problema yun hindi problema ng demonyo yun. Hindi gawa ng problema. Pangalawa, pagsubok. Ang pagsubok ay galing sa Diyos. Bakit? Sinusubok ka sa iyong pananampalataya. Kaya kapag kayo may pinagdadaanan, tingnan nyo muna, ito ba'y pagsubok o ito ba'y problema? Kapag pagsubok, no, ito ay nagpapasakop tayo. Lord, aarapin ko to. Sinusubok mo ako para mapagtanggap. So, God is testing us during our trials. So, identify which is the problem and which is the trial. Pangatlo ay temptation. Tukso. O, saan galing ang tukso? Sa Diablo. Ito yung galing sa Diablo. No, ang tukso ay tinatakbuhan. Kaso sa mundong ito, kapag problema, tinatakbuhan. Kapag tukso, hinaharap. So, yan ang mundo natin ngayon. Pero ano ang prinsipyo ng Biblia? Kapag problema, ano gagawin? Haharapin. Kapag tukso, tatakbuhan. Kapag pagsubok, magpapasakop. When problems arise, solve and face the problem. When a trials comes, submit to God. When a temptation comes, flee away and run from it. No? So, ang tukso ay tinalo yan. So, bilang Kristiyano, karunungan yun. No? Kaya madali kang humarap sa mga pagnagdadaanan mo dahil na-identify mo siya. No? So ito bang problema ito bang problema ba to o gawa ng kapitbahay ko ba to? So, yun ay sinusolusyonan. So, God's provision is according to our desires. Seeking God must take priority over seeking His blessing. Yes, gusto natin ng mga blessing, mga pagpapala. Pero unang muna, hanapin mo ang Diyos bago ang pagpapala. No? So, ang paghanap sa Diyos, unahin natin bago ang biyaya niya. So, trust God's timing. Do you know the God's God of timing?
No, talagang God is not the God of delay, God of so early. No, He's not too early and not too late. God is a God of timing. So, trust God's timing and provisions. Even in seasons of lack, kahit sa panahon ng kakulangan, may purpose ang Lord. Believe that He withholds no good thing from those who faithfully seek Him. Maniwala na ang Diyos ay may mabuting gagawin. No? Ang kabutihan ng Diyos ay sapat sa bawat pangangailangan. Maaring may mga panahon ng kakulangan at paghihintay. Ngunit nanatiling tapat ang Diyos na maglaan ayon sa Kanyang perpektong kalooban at tamang panahon. Ang Diyos ay hindi laging nagbibigay ng lahat ng ating nais. Ngunit, lagi niyang pinagkakaloob ang tunay nating kailangan. Magtiwala sa Kanyang kabutihan sapagkat ang Kanyang paghalaan ay hindi kailanman nahuli. The world, sabi ng, di ba? Ang Lord, sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for his sheep. Hindi tulad ng Panginoon Jesus sa kanyang sarili bilang mabuting pastol. At ang pastol ay handang mamatay para sa kanyang mga tupa. Ang pangakong ito ay para sa iyo, bilang tupa ng Panginoon. No? He laid down his life for you. No? Ganun kabuti ang Diyos. Ito ang tanong, sabi kong pag-uusap natin sa bandang huli. Is God still good even during poverty? Mabuti pa rin ba ang Diyos sa panahon ng kahirapan? Is God still good during your sicknesses? Mabuti pa ba ang Diyos sa panahon kay may sakit? Sa panahon na nakakaramdam ka ng pain? Sa panahon na tulad ni Bandot, ang dahing tusok, ang dahing saksak? Is God still good even you are in pain? And is God still good even when somebody you love died? Mabuti pa rin ba ang Diyos kapag may namatay? Yes. Everybody said yes. According to Scripture, God remains good even in poverty, in sicknesses, and in death. His goodness is not determined by our circumstances. Ang kabutihan ng Diyos ay hindi mo masasabi sa ano pinagdadaanan mo yan. Nakakainis ang Panginoon kasi ba't kami naghihirap? Bakit kami ganito? Ba't di na naayos ang relasyon namin? Hindi nakabase sa sitwasyon mo ngayon ang kabutihan ng Diyos. Kasi ang kabutihan ng Diyos, yung karakter ng Diyos, hindi nagbabago yun. It's not based on our circumstances, but by His unchanging character. God is good forever and ever. Mabuti yan. No? May mga bagay lang hindi natin maintindihan. Diba? So, God's goodness does not mean ang kabutihan ng Diyos, hindi ito nangangahulugan na we will never experience suffering. No, hindi ko mo mabuti ang Diyos, ay hindi na tayo makakaranas ng hirap, ng sakit, ng karamdaman, ng kamatayan. God's goodness does not mean we will always understand His way. Hindi ko mo mabuti ang Diyos, ay papaintindi natin lahat ng bagay na nararanasan natin. Kasi may mga bagay tayong hirap intindihin. Pero sa bagay na yon na hindi natin maintindihan, na tinatanong natin ang Diyos, ba't niya nagawa yon? Sa likod noon, mabuti pa rin siya. Is still good. Then, God's goodness does not mean we will be exempt from pain. Hindi nangangahulugan na mabuti ang Diyos, hindi ka na masaktan. Hindi nangangahulugan na mabuti ang Diyos, hindi ka na maghihirap. Hindi ka na makakaranas ng rejection. No, it's hindi yon. Nakabase ang kabutihan ng Diyos sa kanyang karakter na hindi nagbabago. God is good and all the time. One of the lyrics niyan, though I may not understand all the plans you have for me, my life is in your hands, and through the eyes of faith, I can clearly see God is good. Diba? So, ang kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago kahit hindi natin maintindihan, kahit hindi natin maunawaan. Pero sa ating, kung tayo may pananampalataya, maintindihan natin yun. No? Eyes of faith yun. The eyes of faith. But ito yung magandang verse. Minsan nagtatanong tayo, ba't kaya may mga namamatay? Di ba? Sabi natin. Kung sino yung masama, kung sino yung mababait, namamatay. Di ba yung katinuyan ganyan? Kaya sabi ng mga tao sa libutan, o baka nakiayon na rin kayo, huwag tayong magpakabait para tayo humaba ang buhay. Tama? Kung sino yung mabait, mga namamatay.
Yung katira naman namin dyan, yung mga nagsasabi, ba't kasi mga mabasasama, kasi binibigyan ng Panginoon niya magbago. No? No? Sa pelikula, hanggat di bumabait ang kontrabida, malayo pa ang ending. Di ba? Kapag sa mga teleserye, mabait na ang kontrabida, humingi na ng tawad at lumuhod na sa bida, tandaan nyo, malapit na ang ending. Sa masasama, posible rin ganun. Kaya kapag may kapitbahay kayong ubod ng sama ng ugali at bigla kayong inabutan ng isang platitong mani, magtanong kayo, mamatay na kaya to? Di ba? Tingnan natin ang sabi ng Biblia. Good people died because God is a purpose. Ang sabi ng Bible. The righteous perish and no one takes to heart. The devout are taken away and no one understand. That the righteous are taken away to be spared from evil. Sabi sa Tagalog. Ang taong matuwid, kapag namamatay, wala nakakaunawa. Ito, bait-baitan, ba't namatay yan? At wala nakikialam. Ngunit, siya'y kinukuha upang iligtas sa kapahamakan. Alam nyo na kaya namamatay ang mababait. God spared them. God saved them to the impending danger o to the impending scenario na pwede silang maging masama. So kapag isang tao mabait, nawala na sa namatay, God's purpose is that? To spare. Ganon din ikaw. Posible na mamatay ka ngayon dahil ililigtas ka ng Diyos sa pwedeng mangyari sa iyo. So, is God is good? Is God good? Kapag may namatay? God is good. Kaya wag ka nang kaya nga ang sabi ng verse, may mga tao matuwid kapag namamatay, wala daw nakakaintindi. Pait-pait pa naman yan, no? Mga taong namatay na mga talagang nanghihinayang na tayo, di ba? Yan, si Rene, di ba? Bateronia. Sino yung mga namatay pa? Gusto ko din yung si Gina Lopez. Yung ano na mga, di ba? Yung hinamatay no, against sa mga, di ba? Si Miriam Defensor, mga ambubuting tao na talaga mga makakatulong sa bayan, no, nga namatay. Ito masama na titira. Pag-pray nyo sila na magbago na. No? Sabihin, ito, kaya, despite of anything that happened in us, di ba, lagi mabuti ang Diyos sa likod nun. Di ba? Misa magkataon, ba't siya nawala, di ba? So, God is always a purpose. No, sa taong mayabang, ito, sa mga taong masama. Sa taong mayabang, ako'y naiinggit nga. Di ba? Nakakainggit. Ito minsan mabuti ba ang Diyos? Ba't parang unfair? Kung sino masama, yung mayaman. Di ba? Nakakaroon ng mga jet. Nakakaroon ng mga mansyon. May isang politiko, ang kanyang chandelier sa bahay niya. 30 million ang chandelier. Grabe. Anak ng Diyos? Hindi. Pero sabi ng awit, sa taong mayabang, ako'y nainggit nga. Nakakainggit talaga. At sa biglang yaman ng mga masama, galing! Isang maletang pera. Ba't di ka maiinggit? Di ba? So, hindi nagdanas na anumang hirap. Sila'y masisiglat, kataway malakas. Mayaman na, malulusog pa. Sintataba ng buwaya. Di ba? Grabe, nakatatanong tayo, kaming matatuwid, kaming mga naglilingkod, hindi makaranas ng dinadanas nila. Mabuti ba ang Diyos? Ito ang sagot. Ni tulad ng iba'y naghirap ng labis, hindi na dinadanas ang buhay na gipit. Di ba? May mga taong pinanganak na mayroong gintong kutsara sa bibig, di ba? No? Tayo pinanganak na mayroong kamay na kasubo. Walang pambili ng kutsara. So ito mga taong to, kahit sa Bible, ng panahon ng lumang tipan, kinaiinggitan na. So natural yan. Minsan, ang galing naman ng mga vlogger na to. Bibilis yumama, di ba? No? Pero ang sagot ng Biblia, huwag tayo mainggit dyan. Kasi ang sabi ng Bible, kaya't sinikap kong ito'y saliksikin. Sabi nitong sumulat ng Bible na naiinggit. I mean ninyo, minsan naiinggit kayo. Di ba? Sa mga Facebook friend nyo, kapag nag-post ng achievement, hindi nyo nilalay kasi nainggit kayo. Di ba? Mga ugali nyong mainggitin. Di ba? Ayaw nyo makaungusan. No?
Kaya't sinikap kong ito'y saliksikin, sabi ng mayawi, mahirap-hirap mang ito'y unawain. Gayunman, sa templo'y doon ko natuklasan, ng masama ay mapapahamak. Dinala mo sila sa dakong madulas upang malubos na ang kanilang pagbagsak. Walang kaabog-abog, sila'y nawasak, kakilakilabot, yung naging wakas. So itong mga taong to, we're not praying for them, mangyayari yan. Pero kapag di sila nagbago at nagbalik loob sa Diyos, mangyayari sa kanila yan. Kaya mga kapatid, ang sukatan ng kapayapaan at ng pagpapala dito sa lupa ay hindi dami ng kayamanan. Huwag kayong maingit sa kanila. Okay lang, hindi na masamang hirap naman ng walang-wala. Diba? Ang hirap naman ng baon sa utang. Hindi ka malakad sa kalsada kasi lahat utang mo. Ang hirap naman, Lord, huwag naman gano'n, no? Yung mga pinagpapala tayo ng Diyos na bunga ng ating hanap buhay, ng negosyo, blessing yun di ba? Pero kung pinagpala ka dahil may nagbigay sa'yo ng isang baleta, ito ang kalasadlakan mo. Di ba? So, yung mga taong to na naiinis tayo, yun ang kakasadlakan nila eh. So, we pray for them para maging compassionate tayo, pray for them na magbago sila. Di ba? Una-unahan ng bintangan, una-unahan kung sino ikukulong. 2019 pa ang kaso, binuklat pa. No? Yung mga flood control, wala pa. Una-una pa ikulong yung si Marcoleta na ang pera ay donation lang. Hindi ako makaano ha. Lahat naman yan mga corrupt eh. Una-unahan lang ng bintangan, di ba? Una-unahan lang kung sino makukulong. No? Labo-labo na sila sa impyerno. Kapag sila ay hindi nagbago at nagbalik loob sa Diyos. Kaya mga kapatid, bilang mga Christian, Iglesia ng Panginoon, ipanalangin natin ating bayan. Hindi ba kayo natatakot, naaawa sa ating mga apo, mga anak, na mamanahin ang ganitong bansa? Na kukunti na lang ang matinong politiko na mga ngalaga sa ating mga darating na henerasyon. Nakakaawa, di ba? Ang bigat sa dibdib, di ba? Pero let's pray for our country. No? In conclusion, na-conclude doon dahil sa ating Pilipinas. Pero tandaan nyo, sa kabila ng lahat, mabuti ang Diyos. No, nakakalungkot man maging Pilipino ngayon, pero still mahalin natin ang Pilipinas. Ipanalangin ang ating bayan. The promise of goodness is not merely that life will always be easy. No, ang pagiging mabuti ng Diyos sa kanyang pangako na kanyang kabutihan ay hindi nangangahulugan na magiging madali ang buhay. But God Himself will be faithful. For God to demonstrate His faithfulness and goodness, it is in the time of struggles. Maalaman mo mabuti ang Diyos kapag naranasan mo magkaroon ng problema, pagsubok, karamdaman, kamatayan. Doon mo lamang mabuti ang Diyos. Now, God is still good, not because life is always good, but because His character never changes. Now, ang Diyos ay laging mabuti dahil hindi laging mabuti ang lahat ng nangyayari. Dahil Siya ay hindi nagbabago bilang mabuti. His goodness sustains us in poverty. His goodness walks with us in sicknesses. And He give us hope in death. Mabuti lagi ang Diyos. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generation. Napakabuti ro ng Diyos sa lahat ng panahon. Palakpakan natin ang Diyos na mabuti. Kaya alam nyo, kung kilala nyo, lalong kilala nyo ang Diyos sa bilang mabuting Diyos, wala nang bagay na makapagpapatigatig sa iyo, makapagpapa-shake sa iyo sa iyong pananampalataya. Kasi kilala mo ang Diyos mo. Lumindol man, still, God is good. No? May mga tanong tayo, ba't nangyari yun? Ba't nangyari? Kahit mga baby, mga namamatay, di ba? Minsan mga ganun tanong, no? Bata, inosente. Isang ama ng tahanan, naghahanap buhay lang pinatay, may anak na autism. Di ba? Ganun, parang, I'm asking the Lord, why is it happening? But still, God is good despite of that. He's a purpose. Reflection question for the faith groups. Are there situations where you struggle to believe that God is good? Meron ba sitwasyon sa buhay mo na nag-struggle kang, mabuti ba ang Diyos kahit na nangyayari ito sa iyo? No? Are you struggling na, Lord, asan ka na? Ba't di ka kumikilos? Are you asking, Lord, why? Bakit nangyayari ito? May mga ganun ba sa buhay mo na parang nahihirapan kang i-declare na God is good? Then, application question, how can you cultivate a deeper reverence and trust God's care during difficult times? Paano sa panahon yun, lalo mong makita ang Diyos ay mabuti sa panahon na ang hirap ng buhay,
panahon na you're in pain, sa panahon na you're in sorrow dahil sa kamatayan ng isang mahal sa buhay. So, in that situation, can you cultivate your faith that God is still good despite of that? So for that, ito po ang ating mga reflection question. Can we rise up? Meron ko on the worship leader, the worship team to lead us in a response song. Let's tayo po lahat tumayo. Let's declare the goodness of the Lord. Ating ipakita, ating awitin natin mga labi ang kabutihan ng Diyos. That God is so good. God is so good in all circumstances. That He is so good in all our weaknesses, in our sicknesses, and in death. That God is so, so good. Hallelujah. Let's sing the song. Let's sing the last as a prayer. Gawin nating panalangin ang awit nito. Declaring the goodness of the Lord. And 1, 2, 3. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath I am Let's sing the goodness of God. I will sing of the goodness. Yes, brothers and All in, sisters. all in. God is so, so good. 3. 1, 2, all in. 3. 4, 3. I love you, Lord. Yes, Jesus. For your mercy never fails me. All my years I've been held in your hands. From the moment I wake up Yes, Jesus. to lay my head, I will sing Of the goodness of God. the goodness
goodness is running after, is running after me. Let's take it to the Lord. He's so good. All my life you have been Let's say to the Lord that He's so good in your life. all my life you have been so good, Jesus. You're so with every breath that I have made. I will sing of the goodness. So come on, church. Let's worship the goodness of God. God is so good. Of God. Yes, Lord. You're so good. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan. You're an unchanging God. Lord, kaya ko yung goodness is unchanging, O Lord. Hallelujah. Magandang bago mga kapatid. Let's praise the Lord. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po'y dadako na po sa pagbibigay. At ito po yung ating pag-uusapan. Maikling kwento lang po ito patungkol kay Saul at kay Samuel. Kung saan po makikita po natin sa unang Samuel 15, chapter 15, buong ano po natin, verses 10 hanggang 31. Pero hindi ko na po babasahin lahat. Kikwento ko na lang po ng mabilisan. Inutusan si Saul na sakupin ang Amalekita o yung mga mga Amalekita, sakupin sila. At ang utos ni Lord, eto po, malinaw na malinaw. Sabi po doon, wala kang ititira kahit isa. Hayop man to o tao ay papatayin. Ayun po yung utos sa kanya. Si Saul, may idea siya na lahat tayo ngayon mag-offer po tayo kay Lord. Gusto natin yung the best. Tama? Kaya ginawa ni Saul, hindi niya sinunod yung utos ng Lord. Kasi may mga nakita siya na mga tupa, ang gaganda, mga pwedeng ihandog sa Diyos. Ang idea niya ay ihahandog ko to kay Lord. Maganda to. Hindi niya pa pinatay yung hari. Diba? Ang utos ni Lord ay patayin lahat. And yung time na yun, nag-offer